Mahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad, ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok. At biruin ninyo yun, yung doktor niya for 20 years, hindi pinapasok. Pero yung ayon sa ating info, si Trillanes daw nakapasok ko. Grabe Hindi natin kilala kung sino yung pumasok at ayon sa intel, si Trillanes daw yung nakapasok. Nakapasok tapos yung doktor sariling hindi. Lungkot po. Isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po'y naging unconscious, natagpo ang unconscious at dinala po sa hospital para Saka hindi mo alam kung gaano katagal na natagpuan nilang unconscious. Sabi nga ni Senator Bongo, in the past, meron siyang mga series na mga ganun na nawala ng malay, natumba. Pero 24 hours, may katabi yan, may kasama yan, bantay sarado kumbaga. Ito hindi natin alam kung paano nila ma-monitor ng 24 hours dyan sa selda na yan? So, hindi natin alam kung ano yung magnitude nung kasi dito pa nga lang, the former president has reported to me a couple of incidents when he fell in his cell. Pero hindi siya in-inform real time. So, may posibilidad na merong cranial or brain injury na namuwag naman sana ho. Kasi sabi ko nga hindi natin alam kung gaano katagal na siya ay nasa sahig. Diyos ko po, grabe. Walang awa itong ginagawa nila. Sobrang 82 years old, matanda na po itong mama. Hindi man lang, alam nyo ba, nung nahatulan ng 7 counts, graft and corruption, may hatol na ito. Sa Philippine justice system natin, yung nanay ni Marcos Jr. na bangag. 7 counts po yun. May hatol ang Korte Suprema. Pero anong sabi ni PNP Chief noong araw na si Oscar Albayalde? Ito. Talagang ilalabas, and kung lalabas yung warrant of arrest, it will be the CIDG. I've already told the director of CIDG to lead. Kung talagang kami mautusan na mag-arresto sa kanya, it will be the CIDG who will lead the arrest. And of course, kung talagang yung may kautusan ng korte na dito dadalhin sa amin, yung facility naman namin is always ready to accommodate the former First Lady. Una, the former First Lady is hindi naman natin sabi baka magalit sa atin na matanda, pero may edad na kasi, no? Unang-una, we have to take into consideration the edad, the age, no? In any arrest or anybody for that matter, that has to be taken into consideration. The health, the age, isa yun. No? Alam naman. Panahon ni Duterte, meron ng utos ang Supreme Court, 7 counts graft and corruption under the watch of PNP Chief Oscar Albayalde. Alam nyo naman na Duterte yan Nahuli ba yung kanyang nanay? Ganun kawalang utang na loob, kawalang puso itong si Marcos Jr. neto. Kasi nakita nyo ang big difference
Hindi man lang sila naawa dito. Tingnan nyo to. Huhulihin ko yan. Huhulihin. Ay, hihilahin ko yan. You better go back to them and Yan ang have the difference. legal. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a). Ito, ICC Foreign Justice System, warrant of arrest kaagad. Ni hindi pa dinidinig yung kay Imelda Marcos. Meron ng final decision ang Supreme Court. Pero hindi in-enforce ng Duterte administration na siya ay ipakulong. Of the same statute for murder, sir. You have to kill me to bring me to Hague. Grabe. You will just have to kill. Kung hindi ako papayag, coming from you, very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to and respect. Huwag kayong umawa ko. Sila na kayong pakialam sa lawyer. Bakit mo ano yung lawyer? Bakit mo ano yung lawyer? Huwag mo hawakan. Dito, kinonsider ba yung health? Kinonsider ba dito yung mga abogado niya at yung mismong anak niyang si VP Sara? Ano nga? Kayo, nandito ng kailan. Dito, tanungin kita, anong kasalanan ko? Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo. Ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. pinipili mo pinapatrok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center, sir. Grabe, no? Hindi talaga, wala talaga silang puso. Kaya itong pinakita ni yung sinabi ni Senator Bongo, ako nalulungkot talaga ako, no. Nalulungkot ako na hindi man lang kinonsider yung health, yung sarili niyang doktor, yung abogado. Grabe. Kasi eto, no, alam nyo, yung dito yung boss ko, yung lolo, ganun din siya, natumba siya. Mga ilang beses series na natumba. Yung mga dati, okay pa naman. Pero nitong huli, natumba siya. I think, I'm not sure kung may namuo sa kanyang head, or head trauma or whatever. Pero yun na yung huli, nung after niyang mag-undergo ng operation, hindi na niya kinaya. Kaya same age sila ni Tatay Digong. Yung akala mo very strong pa, pero it involves yung lalo na kay Tatay Digong, yung stress, yung mag-isa niya, yung feeling of being alone, containment doon sa selda niya. Hindi rin makadalaw lagi yung mga pamilya niya, yung sarili niyang doktor. So, ito, kasama na ito lahat na maiipon kay PRRD. Kaya nga, ang sabi ko, hindi malayong mangyari na one of these days, mamaalam na si Tatay Digong, whether we like it or not, yung health niya, mag-isa niya lang doon. Hindi ito talaga malayong mangyari. Kaya nga, ang sa akin is, dapat speedy na yung pagdinig or trial ni PRRD. Kung meron mang interim release, dapat speedy na yan sa madalian para maagapan, kumbaga. Kung tatagal pa ito,
I am not sure kung makakaya pa ito ni PRRD na mag-isa niya lang. Iba kasi talaga yung, halimbawa pag nag-interim release ka, nandun ka sa isang receiving country, ibang usapan yun. Kasi at least kahit papano, yung liberty mo, medyo ano siya, medyo madadagdagan ba yung parang freedom mo to move or to do or to eat what you want. Pero pag yung ganito na nandyan ka sa detention, ganyan lang kaliit yung detention mo, mga food hindi mo kaya. So malaking factor ito talaga kay PRRD.